Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Sa Bisaya, hilaw din po. Sa Kapampangan, magadto, Mr. President. Sa Waray po, matagudtod. Sa Ilonggo po, lagdos. Sa Ilocano, marakusol. Ang dami pong nagsasalita, Mr. President. Doon lang po sa House of Representatives. Isa pong bagong pasok doon. Ngunit patagal na pong nagserbisyo sa ating bansa. Naging senadora, naging Secretary of Justice, naging chairman ng Human Rights Commission. Alam po ba kung ano sinabi niya sa isang panayam? Ito po, nakuha ko. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon may nagtitinda ng totoo. Sana po magtinda po siya ng matagudtod na kanin dyan sa Samar. Baka may bibili kaya. Pwede kaya siyang pumunta dyan sa Pampanga po para magbenta ng magadto na kanin. Kung may bibili, baka sakali. Pumunta kaya sa Panay para magbenta ng lagdos na kanin. Wala po siguro, Mr. President. Baka ngayon dagan dingding, hindi pa patusin. Kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach. Huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Hindi naman po tinignan ng merito eh. Ang sinasabi yung proseso, hindi po nyo sinunod eh. Sinasabi na nga, walang impeachment complaint bukod sa isa. Laban sa isang opisyal sa loob ng isang akalain mo namang apat po kagad ang ipinay. Pagkatapos yung apat, i-consider mo na isa. Hindi naman po yata tama yun. And so the Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional. It's void ab initio. It's violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. I so move, Mr. President. Grabe mga kababayan, privilege speech pa lang to ni Senator Marcoleta pero pinataob niya na yung mga kalaban, no? Hindi lang niya sinupalpal, no? Talagang nilamon at nilampaso niya ang mga bumabatikos dito sa issue po ng impeachment ni VP Sara sa naging desisyon nga po ng Supreme Court, no? Kaya naman talagang napakaraming bumilib dito kay Senator Marcoleta, no? Una pa lang to, no? At marami pa tayo nga dapat abangan. Kasi para sa akin mga kababayan, itong impeachment, kapag ginamit kasi ito, hindi bilang mekanismo sa pananagutan, kundi bilang sandata sa politika upang pabagsakin ang kalaban, ay nagkakaroon ito ng mga seryosong epekto, no? Hindi lang sa ating bansa, no? Sa politika, sa ekonomiya, at tiwala ng mamamayan. So, narito yung mga pangunahing epekto nito, no? Sa epekto sa politika, of course, pagkakahati-hati po sa ating lipunan. Ito po ay maaaring magdulot ng matinding alitan sa pagitan ng mga partidong pampolitika at ang kanilang mga taga-suporta. So ito na nga yung nangyayari sa mga taga-suporta ng administrasyon ngayon at ang mga DDS, no, ang sumusuporta sa nakaraang administrasyon kay dating Pangulong Duterte. At of course, ito din yung pagbaba o yung pagbaba ng tiwala sa institusyon. So kapag ganito na nakikita ng mamamayang Pilipino na itong the highest court of land natin, which is Supreme Court, ay hindi na nirerespeto, kapag nakikita ng publiko na ginagamit ang impeachment para sa pansariling interes, which is marami talagang nakakapansin yan, ay bumababa ang tiwala sa Kongreso, sa Senado, at syempre sa buong sistema ng pamahalaan. At ito pa yung pinakamahirap dito mga kababayan, na maaapektuhan talaga tayong mamamayang Pilipino na halos wala naman tayong napapala dito sa nangyayaring impeachment na ito, no? Ito nga yung pagkakaantala sa paggawa ng mahalagang desisyon. So kung makikita nyo noon na nagsalita po si Senator Bongo, di ba? Napakarami pong mga nakabinbin na mga panukala sana sa edukasyon, sa pangkalusugan. So napakarami, no? So ang leader kasi natin ay maaaring maging abala sa impeachment proceedings kaysa sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bayan. Napakarami, no? Yung issue sa budget,
sa flood control. Napakaraming dapat unahin sana ng ating gobyerno. Kaya lang, ito yung malaking epekto sa ekonomiya. Siyempre, wala tayong kawalang katiyakan sa merkado. Ang political instability ay maaaring magpababa ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan, 'di ba? Lokal man 'yan o dayuhan. Siyempre, bababa din po yung mamumuhunan dito sa ating bansa dahil takot sila sa kaguluhan o pagbabago ng mga polisiya na maaaring umatras yung mga negosyante na maglalagak, lalo na yung malalaki yung ilalagak na kapital, no? At ito, yung pinakakinakatakutan natin, of course, yung pag-abuso sa proseso. So ayon sa isang artikulo, ang impeachment ay likas na parehong pampolitika at quasi judicial. Ngunit kapag ito ay ginamit bilang political weapon, nawawala ang integridad ng proseso at nagiging bahagi ng power struggle, hindi accountability. So ayan nga po yung sinasabi ni Senator Marcoleta dito sa kanyang privilege speech kung saan napakarami po nang na-violate, no, sa ating constitution. Kaya talagang etong impeachment ay dapat talagang ibasura na. So para sa akin, hindi naman masama na mag-impeach ka ng highest official sa ating gobyerno kung talagang nagkasala siya at lumabag sa batas. So ang impeachment ay dapat gamitin lamang natin, no, sa mga kaso ng seryosong paglabag sa batas at hindi bilang taktika sa politika. Kasi kapag ito yung ginamit natin at inabuso, hindi lamang ang opisyal ang naapektuhan kundi ang buong bansa at ang mamamayan nito. Kaya kawawa talaga tayo mga kababayan, lalo na yung mga simpleng manggagawa lamang ay malaki din yung epekto nito para sa atin. So pakinggan pa natin at panoorin ito nga naging privilege speech ni Senator Marcoleta ngayong araw dyan po sa Senado. Today, I believe the entire nation awaits the disposition of the matter in regard to the impeachment complaint filed against the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, in the light of the recent but unanimous decision of the Supreme Court. Mr. President, this decision was promulgated on July 25, 2025, declaring said complaint to be unconstitutional, void ab initio, violative of due process, and that the Senate in the first place did not acquire jurisdiction over it. Take note, Mr. President, it even said that the decision is immediately executory. But before I continue, Mr. President, let me put on record that the initial proceedings, impeachment proceedings conducted by the Senate in the 19th Congress have never been formally carried over to the Senate of the 28th Congress. I do not know and I'm not aware, I cannot recall of any action so far taken by this august chamber to the effect that the initial impeachment proceedings, which were deemed to have been terminated at the expiration of the 19th Congress at noon of June 30, 2025, have been miraculously brought to life into the present Congress. That having said, Mr. President, I'd like to continue. Mr. President, the decision of the Supreme Court did not dwell on the intrinsic merits of the impeachment complaint filed against the Vice President. It zeroed in merely on the procedures and the processes taken by the House of Representatives. To repeat, it declared the whole impeachment complaint constituting the articles of impeachment to be unconstitutional, violative of due process, void ab initio, simply because the rules of procedure in impeachment proceedings in the House of Representatives were never followed. And they violated the one-year ban on multiple impeachment complaints as prescribed under Article 11, Section 3, Paragraph 5, which says that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than twice within a period of 1 year. Napakasimple po ng sinasabi doon, Mr. President. No impeachment proceeding should be initiated against the same person more than twice within a period of 1 year. Ilan po ang impeachment proceedings, impeachment complaints na ipinail ng House of Representatives? 4 po eh. The first one started in December 2. Sumunod po December 4. Meron pang sumunod na December 19 hanggang sa umabot po ng February 5. Yun nga pong ipinangangalandakan na impeachment complaint which was signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives.
nasunod po ba ang tuntunin ng House of Representatives? Noon pong nag-require ang Supreme Court, Mr. President, tinanong po yung House of Representatives in connection with the two petitions filed by several parties before the Supreme Court. One of the items required by the Supreme Court is for the House to give the status of the first three complaints filed. Ano po ang sagot ng House of Representatives? Yun daw pong unang tatlo, the one filed in December 2, December 4, and December 19, were all archived. Nasaan po sa rules ng House na yun pong mga impeachment complaints na ifa-file ay archive? Wala po. Pwede po bang ipakita yung slide na kung saan ay makikita natin ano po ba ang proseso kapag may nag-file na isang impeachment complaint? Ayan po yung Rule 2. Ang sinasabi po sa Rule 2, Mr. President, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Bakit hindi po nasunod ang tuntunin na ito, Mr. Speaker? Kailan po ni-refer ng Secretary General sa opisina ng Speaker yung impeachment complaint dated December 2, 2024? Kailan po ni-refer ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint na i-file noong December 4? Wala po silang sagot. Kailan po ni-refer ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint that was received on December 19? Wala po silang sinasabi. Kung titingnan po natin ang sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives, ang sabi po nila, the Secretary General diligently referred simultaneously all the impeachment complaints to the office of the Speaker on February 5, 2025. Immediately po ba yan, Mr. Speaker? December 2, December 4, December 19, at isinama po yung February 5, all of them were simultaneously referred to the office of the Speaker on February 5. 2 buwan po ang kanyang ginugol para lang i-refer sa office of the Speaker. Ano po ang immediate doon? Wala po. Wala po silang sinunod. Wala silang ni-repair at ni-repair nga po delayed. Nung ma-repair po, ang sabi po ng Solicitor General, the 4 impeachment complaints were included in the order of business doon po sa session number 36. You will note, Mr. Speaker, hindi po niya ibinigay bilang annex yung order of business in section number 36. Ang kanya pong ipinakita ay yung journal number 36. Bakit po? Sapagkat hindi totoo na yung 4 na impeachment complaints were included in the order of business. Mr. President, I have a copy of the order of business session number 36. And I will deposit a copy to the office of the Senate Secretary for everyone to see and examine for themselves kung talagang in-include nila sa order of business. So ayan mga kababayan, ito lamang yung short clip video na nakuha natin dito po sa naging privilege speech ni Senator Marcoleta, at talagang napahanga talaga tayo sa tapang at dedikasyon sa kanyang paniniwala at paninindigan laban po dito sa unconstitutional impeachment complaint laban po sa ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. So ayun mga kababayan, comment down below kung nagustuhan nyo ba itong ating reaction video at kung ano yung masasabi ninyo sa naging speech ni Senator Marcoleta, no, at talagang tiyak na niyanig ang mga ego ng ating mga kalaban, no, dito nga po sa mga naghain at nagluto ng hilaw na impeachment complaint laban po sa ating Vice Presidente. So comment down below mga kababayan at ipagpatuloy natin tong ating reaction video at napakarami pa nating topic about dito. So maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.